Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajumay. Tinatahol-tahulan na naman tayo ng aso ng ating kapitbahay. Si Little Insoy ayaw na maglakad, guys. Ano na, tinatambad ng maglakad si Little Insoy. Kitang-kita ang ating bunakid dyan ba. Nainitan ako, guys, kaya tinatali ko ang aking buhok. Bahala nang mahalata niyo masyado ang ating bunakid na katupahan ng gaduplano. Ang lapad ng ano ko ba? Noo. Ayan. Tapos na kami magluto ng dubo. Medyo mahaba yung vlog natin ng pagluto ng dubo, guys. Kaya pinutol ko na. Nandito pa rin sila sa Gununi kasi nga ano man, summer break man, summer vacation. Agoy! So, sabi ni Daddy Insoy is bisitahin ko muna daw ang mga chili farm, ang mga chili dito sa ating chili farm kasi nga nagaulan last night. Ano ba, tingnan ko kung okay lang ba ang ating mga sili. Hindi ba sila masyadong napiktuhan sa ano, guys, kasi kapag malakas yung ulan, parang ano sila ba, mabali yung nga nga ganun. Check natin kung may mga bali ba. Yan ang disadvantage kapag wala sa eco house na katanim yung mga ano natin, guys, produkto, yung mga halaman ba. Halimbawa itong sili, kasi pag may malakas na ulan or hangin, madali silang na ano, guys, nababali or natutumba. Ang advantage naman kapag wala sa eco house, kasi pag may mga peste, may mga sakit ang mga sili, hindi siya masyado naka-spread kasi open man ang area. So ganun po. Wala pa man kaming budget kasi first time pa man namin ito na pagpa-farm. Siguro pag ano, yayaman na tayo, guys, magpapagawa na kami ng eco house, yung greenhouse ba. Aray, ang bigat-bigat na. Kaja. Salong. Chushime. Chushime, Jungwea. Dapat mag-ingat mga kabisdak kasi pag summer may mga ahas na. Kahapon, pumunta ako dito. Sus, may ahas ako nakasalubong mga kabisdak. Ginuo ko ang mga halas. Maraming ahas po dito. So, check lang natin, oh. Okay lang naman sila. Oh, may mga tubig-tubig. Oh, hindi naman na ano. Kasi nga, gawa ng, dapat may tali talaga mga kabisdak. Dahil kapag may tali, hindi sila na move ba ng hangin. May support sila ba? Steady lang sila dyan. Papa! Ay, ginoo ko. Okay lang naman sila mga kabisdak, no? Wala namang natumba. Check natin. Ay, mayroon. Oh, yun oh. Yun oh, nagatagilid na. Ito namang isang bata, wala na, ayaw. May mga bunga na sila, guys. Agoy! Wala na. Grabe, mura magtuko. Check lang natin, oh. Ito, guys, ba? Nabali po ito, as in, bali na bali to, guys, pero inagapan nila ni Insoy, tinalian niya kaagad. Kaya yan, nabuhi, guys. Nabuhay pa rin siya. Wow, very good talaga itong technique na ito, ba. Surgery daw, sabi ni Daddy Insoy. Yan po ang binibenta natin, guys. Oh, yan. Ito po ang binibenta natin. Yan, yan. Sa mga restaurant, Korean restaurant, marami ka makikita na ganito na side dish nila, guys. Uuwi na tayo mga kabisdak, no. Next time ko na lang. Mamaya, babalikan ko na lang to kasi si Little Insoy, hindi pwedeng kasama natin si Little Insoy. Nagyaya na siyang umuwi. Oh, sinipon, guys. Anya. Kamay isa. At pagkadating ko sa bahay ni Pina, naabutan ko itong si Chagunoni at si Insay. Kinukutuhan ni Chagunoni si Insay mga kabisdak dahil meron pa rin nabilin, meron pang natitirang puto kay Insay. Inisprihan ko na po si Insay ng gamot. Binilhan ko talaga yan ng gamot sa pharmacy para sa kanyang mga kuto kasi naawa ako nga. Sige, Reza, kup-kup, guys, kating-kati na siya sa kanyang mga kuto ba.
At kumakain ako ngayon ng boris, yan, dahil nasasayangan ako sa mga boris mga kabisdak kasi ang mga bubuyog lang talaga ang nabubusog dito ba. Nangalata na sila, marami kasing boris sa harap ng bahay ni Binan. Di na namo matuog kaon sa kadami-dami. Nalalaglag na lang sa lupa ang ating mga boris kasi wala mang kumakain mga kabisdak. Pero pag yung boris kung nandyan pa yan sa Pilipinas, ay naku, wala na, ubos na yan mga kabisdak. Di dyan na undangan sa mga bata, hangto di na mahurot ng boris na. At chinek ko si Tiyaga nun kung anong niluluto niya para sa aming lunch kasi kapag bumibisita itong mga sister-in-law ko mga kabisdak, sila talaga ang mangunay sa kusina. Sila talaga ang nagaluto ba, o pinapatikim nila yung kanilang mga specialty. Yan, si Tiyaga nun masarap po yan magluto. At ang kanyang inihahanda para sa aming lunch is ito ng cold noodle soup. Tinatawag itong naengmyeon ng mga Koreans. Ang cold noodle soup dito sa Korea mga kabisdak ay maraming klase. May bibimyeon, merong makguksu at itong naengmyeon mga kabisdak. Para sa akin mas masarap po ang naengmyeon kaysa sa makguksu. Pero pag si Daddy Insoy ang tatanungin mo, mas masarap para sa kanya ang makguksu daw. Tingnan nyo, magkapareha lang yung noodles ng makguksu at itong naengmyeon kasi made of buckwheat flour man yan mga kabisdak, buckwheat flour or may meal. Well, naghanda si Tiyago na sa ating naengmyeon. Ako naman dito is ready na sa ating table table setting na ako mga kabisdak, naglagay ng mga chopsticks, kutsara, plato, at nag-check na rin ako dito sa ating nengjanggu, sa ating ref, anong pwedeng panchan ang ang pwedeng side dish ang babagay sa ating naengmyeon. Tinutulungan ako ni Daddy Insoy na magpakpak na ating mga boiled eggs para toppings yan guys sa ating naengmyeon. Medyo late na kasi ang ating lunch, nagugutom na mga person. So ayan, bayanihan with the people na kami dito mga kabisdak. So ganyan po inahanda ang ating naengmyeon. Pagkatapos mong ipakuluan yung ating mga noodles, yung buckwheat noodles natin, hugasan mo siya ng mga 3 times sa cold water. Tapos iset mo na siya ng ganyan mga kabisdak at lagyan mo ng toppings. Ang kanyang toppings is mga radish yan guys. Radish kimchi, hinugasan na radish kimchi, tapos chinap-chop ng nipis-nipis. Tapos cucumber, pipino, thinly slices na mga cucumber guys. Ganyan. Talagang cold noodle soup ito mga kabisdak kasi naga-yellow, naga-ice pa yung kanyang nilagay talaga sa freezer po ang kanyang sauce. Ready-made na po ang kanyang sauce, nabibili po yan, available po yan sa mga Korean supermarket. Perfect talaga ang naengmyeon or itong cold noodle soup natin every summer sa tuwing summer dito sa South Korea mga kabisdak kasi napakainit po ang summer dito sa Korea, parang Pilipinas lang. Pero dito sa probinsya, hindi na kami kailangan magamit ng aircon. Electric fan lang sapat na kasi hindi man masyadong gaano kainit ba compare doon sa city dito sa probinsya mga kabisdak kasi maano man dito presko, maraming kahoy at yung sariwa yung basta mo na to. Ang mga nakatira lang sa bukid ang makarelate ba sa mga sinasabi ko na sariwa at presko po ang hangin dito sa kabukiran. So ayan ang ating naengmyeon mga kabisdak. Tinutusok-tusok pa ni Daddy Insoy ang kanyang sauce kasi hindi pa natunaw. Maghihintay ka pa ng ilang minutes para matunaw yung kanyang sauce. Tapos may nilagay din sila na isang sauce, yung pula mga kabisdak. Pula lang siya tingnan pero hindi po siya maanghang. Para sa akin hindi siya maanghang guys. Tamang-tama at perfect talaga ang kombinasyon ng kanyang cold noodle, yung buckwheat noodle ba at ang kanyang sauce mga kabisdak, as in mapapawaw ka talaga. Masarap po talaga ang Korean food. Pagkarating ko dito sa South Korea way back 2017, ang naengmyeon po ang unang pagkain na kinain ni Daddy Insoy pagkalapag namin sa Incheon International Airport mga kabisdak. Kaya memorable po ang makbukso. Ang naengmyeon para sa akin, unang tingin ko guys na ako ba man nilang pansit nga kasi ang pansit dyan sa atin sa Pilipinas is puti man ang color. Pagkadating ko dito sa South Korea, may pansit pala na brown ang color, parang ang dungis-dungis man tingnan ng kanilang pansit. Hindi ko talaga na gustuhan mga kabisdak ang kanyang looks. Ang sabi ko sa sarili ko, ang weird man ang pansit dito sa Korea. Pero may pansit din pala sila dito mga kabisdak na puti, yung parang miswa sa atin mga kabisdak, at mayroon ding bihon, may parang sutanghon, mayroon din dito sa Korea. At kung nagtatanong kayo kung nasaan si Kuya Saddam at si Lungkoy, wala po sila dito sa bahay ni Binan kasi day off po nila ang Sunday mga kabisdak. Nandun po sila sa aming bahay. Diba sa last vlog natin is nagawa man kami ng tofu. Ito po yung araw na yun, Sunday. Nagawa kami ng tofu early in the morning, mga 9 o'clock na tapos siya. Tapos pagka lunch yan ang mga kabisdak, yung ating naengmyeon, nagawa ng naengmyeon. Late upload kasi ito na video, medyo matagal talaga nasundan ang ating tofu vlog mga kabisdak kasi nga nagsimula na kami mag-harvest sa aming chili farm kaya busy ang ating ajuma. Super busy mga kabisdak.
punta tayo sa school para magtrabaho. After sa school is natulong tayo doon sa ating chili farm para mag-harvest. So wala na akong time. Every night lang kasi ako nakakapag-edit ng mga videos mga kabisdak. Wala na, pigon eh. Natulog na, napislok na si Bisdak in Korea every night. Sadyo na ako matulog mga kabisdak. Natambakan na talaga ako dito sa mga videos na dapat kong i-edit. Kaya sorry talaga kay ma'am na isa sa ating mga subscriber na nag-request kung pwede ba daw mag-upload ako ng vlog every day. Na parang hindi ko talaga magawa na everyday mga kabisdak. Pero I will try my best na makapag-upload ako mga 3 to 4 times every week. Pagkatapos na aming lunch is nag-snacks pala kami. Kumain kami ng peach, yung bukso nga ba, yung dala ni Tiyagon Uni na peach na pagkasarap-sarap mga kabisdak. At umuwi ako sa bahay saglit para bigyan sila Kuya Saddam at Lungkoy ng ating Korean melon, yung kinakain namin kanina ba ng peach at bukso nga. At pagkatapos is pumunta kami sa Antoy, yung isang farm namin mga kabisdak na tinatamna namin ng mga pumpkin para magkuha. Gusto ko magkuha doon ng mga poste para sa aking garden. Yung 'di ba may garden man tayo gilid sa ating bahay. Gusto ko magkuha ng poste para lagyan ko ng net kasi ang ating mga ampalaya is nangatay na ang ating mga ampalaya. Parang gusto na nilang gumapang papuntang langit ba. At dito na ako sumakay sa likod ng truck kami ni Lungkoy kasi naalala ko guys yung mga dating ginagawa namin doon sa bukid, doon sa Bohol mga kabisdak na. Kasi wala mang truck dati mga kabisdak. Yung bahay namin is nasa bukid man. So kailangan namin sumakay ng truck. Yung truck bitaw na may dalang paninda every once a week, di ba? Mutungas man ang truck. Shout out sa truck ni Sayong Ason nga mutungas among bukid sa Barangay Katipunan, Anda, Bohol. Nga magdala og mga tinda, magkumpras mga kupras. Mo ni among sakjan pa uli sa muang baryo sa una mga kabisdak. Kaya naririminis ko yung mga times na yun ba. Ang sasaya din pala no. Noong mga kabataan ko guys, wala pang habal-habal or wala pang motor guys. So kailangan kaming manghits ang mga truck nga musaka sa mga bukid para makauli kami sa bahay. Pag pumunta kaming bayan, kapag walang truck is nagabaklay, naglalakad lang kami guys from town, gikan sa moang bayan papunta sa pauli sa moang balay. Yes guys, naglalakad lang talaga kami noon. At pagkatapos naming maghakot ng mga poste is tinuturuan namin itong si Lungkoy na mag-drive ng ating truck para pag hindi kami available ni Kuya Saddam, Lungkoy at Daddy Inzoy, pwede si Lungkoy mag-drive magmaneho ng ating truck. No, nakaya din naman ni Lungkoy pero wala pa siyang driver's license mga kabisdak. Next year is kukuhanan na natin yan ng driver's license. Practice una sa ang driver's license di ba? Og pila ra ba istorya, dumating na kami sa bahay at ito na minuntar na namin ang ating mga poste at mga net para may magapangan itong ating alugbate at ating ampalaya kasi gumagapang na po sila sa mga lupa. Naawa na ko kasi may mga na sila guys, may mga bunga na. Galing pa pong Pilipinas itong mga gulay natin, itong ampalaya, alugbate, may tangla din ako dyan mga kabisdak, may malunggay pa po ako at may kangkong, di ba? May okra pa din. Mag-harvest dahil kong okra karon kasi pala malapit nang maguwang ating okra mga kabisdak. Ito talaga ang maganda kapag nasa probinsya ka kasi free ka kapag may lupa kayo swerte tayo kasi may lupa sila Daddy Insoy. Nakakapagtanim ako dito ng mga kung anong gusto kong itanim dyan. Gusto ko next year dadamihan ko pa ito mga kabisdak kasi dumadami naman kami dito mga Philippine gulay lang ang gusto kong itanim dito guys. Nagsawa na ako sa mga gulay dito sa South Korea. Gusto ko ng mga Pilipino na gulay kasi minsan nami-miss natin ba ang mga pagkain natin dyan sa Pilipinas. Hello mga kabisdak, i-insert lang yun ako nga video i-ablihan na yun ako kaya para binuksan ko na ito kasi pinag-reels ko ba sa Facebook. Ito po ang pinadala for the third time. Nagpadala na naman si Hong Yong Ginim, yung ating subscriber mga kabisdak. Diba nagpadala siya ng snacks ni Little Insoy. Nagpadala siya ng snacks ni Kuya Saddam. At ngayon naman is nagpadala siya ng pagkain. Pagkain na talaga ito mga kabisdak. Hong Yong Ginim, 정말 감사합니다. 도착했습니다. 너무 고마워요. Pakita ang sunod. Ito yung na-open na namin ito kanina mga kabisdak. Ang laman ay tan-taradang! Karne ng baboy, belly na part ng baboy mga kabisdak. Mahal po ang belly na part ng baboy. Pang samgyupsal ito mga kabisdak. Wow! Siguro mga 3 kilo ni mga kabisdak. At siya. Wow! Grabe ka, thank you. Super, thank you. 홍명기 오빠 정말 감사합니다. 잘 먹겠습니다.
Super thank you talaga sa ating napakabait na subscriber. Pinadalhan na naman niya si Kuya Saddam, itong si Kuya Saddam at si Kuya Lungkoy ng samgyupsal daw. Gusto niya mag-samgyupsal daw kami dito sa bahay. Grabe ka, thank you talaga. Kasi pang third time na po na ito napadala mga kabisdak. Una is yung pinadalhan niya si Little Insoy ng mga snacks. Pangalawa is pinadalhan niya ng snacks si Kuya Saddam at Lungkoy, yung noodles na snacks. Tapos pangatlo is pinadalhan na talaga niyang karne ng ulam. Parang nasa isip niya, wala kami pang ulam dito sa bahay ba? Grabe ka, thank you. Super thank you talaga. Ang bait-bait. Yan po ang kagandahan. Isa sa mga nagustuhan ko ng mga characters ng mga Koreans. Although hindi naman po lahat. Pero kasagaran sa mga Koreano is napaka-generous po nila at mapagbigay. Mahilig po silang magbigay ng mga gifts, guys. Mga pasalubong or kahit ano. Basta masaya talaga ang buhay dito sa Korea, mga kabisdak. Kasi napapalibutan kami ng mga kapitbahay namin dito. Binibigyan kami ng mga gulay. Kahit ano. Tapos yung pamilya ni Daddy Insoy is napaka mabait. Tapos ito pang subscriber natin is mabait talagang. Oh, super thank you. Feeling blessed talaga tayo mga kabisdak. Nida. Sajangnim. Hinahasa pa ni Kuya Saddam ang ating kutsilyo kay habo lagi ko no. Gusto ko ipahiwa itong ating belly, pork belly para magsugba kami. Magsamgyupsal kami doon sa labas. Grabe kasarap talaga mga kabisdak, as in masarap talaga pagbigay no kapag libre. At sinabihan ko siya na mag-thank you sa kanilang sponsors na Koreano in Korean. Syempre kasi Koreano mga ating sponsors. Para kay Kuya Saddam at Lungkoy talaga yan mga kabisdak. Kung makikita nyo sa mga comment section, nag-comment man yan siya sa ating mga videos. Gusto niya talagang ipatikim sa kay Kuya Saddam at Lungkoy itong ating samgyupsal Korea na samgyupsal kasi may-ari po siya ng mga restaurants dito sa South Korea kaya alam talaga niya mga kabisda kung aling parte ng baboy ang masarap isamgyup no. At siya po ang buyer ng ating mga chilies, guys. Buyer ng ating chili, sponsor ng ating samgyupsal at subscriber, viewer pa talaga ng ating mga vlogs. So, grabe, ikaw na talaga, sir, no? So, mga kabisdak, please subscribe sa ating YouTube channel, Bisdak in Korea Vlogs, at pakihit ang notification bell para updated ka mo sa mga ina-upload natin ng mga bagong videos kasi marami po tayong coming ng mga bagong videos, guys. And that's it for today's video. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!